Ang Panginoon, may mga nagtatanong, bakit daw tayo nagbibigyan sa bata? So, kasi iba natin mga kapatid ng mga Kristiyano, ang binibinyagan nila ay mayroon ng sapat na edad, mga matatanda na. So, bahagi ho na ipinamanid kasi sabi nila ay Sakeo ay matanda na. Well, yung ating pong Ebanghelyo ngayon sa araw na ito mula kay San Marcos chapter 10 verses 13 to 16 ay maliwanag na rin pinahayag ni Jesus, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sabagat sa mga katulad nila nagkahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, sino mang hindi tumanggap sa pagkahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bagay hindi mapapabilang sa mga pinagkaharian niya. Ibig sabihin, yung ibinibigay natin sa pinag-elen, kaharian ng Diyos. At maliwanag na isang pamantayan para tayo ay pinag-aarian ng Diyos Elen. Pagiging katulad ng bata, ito yung pinahayag ni Jesus sa Ebanghelyo natin kay San Marcos. At kung ang pamantayan na ibinigay ni Jesus para ang isang tao na may edad ay magiging katulad ng isang bata para makatanggap ng buhay na walang hanggan, bakit mo i-deprive mismo yung ginamit mong pamantayan para makamit yung paghahari ng Diyos? Kasi sabi na Jesus, maging katulad ng isang bata. Bahagi yun. Kaya hindi ko kinakailangan ay sabi ng Biblia, bakit? Paano niya matatanggap yan? Na bahagi ng pagkilos, the very fact na siya ay bata, sa kanya na yung kadamihan na dapat mong makuha kahit kapag ikaw ay matanda. So, bakit mo aalisin ay magkakailan ang pagbibigyan sa bata? Pero yun yung kalimitan sinasagot ko doon sa mga kabalitan. Pagamat, hindi pa yun yung yung sagot. Yung iba, may iba pa tayong pamantayan kung bakit tayo nagbibigyan ng bata. Bahagi yun ng pagkilos na naging karanasan ng ating mananampalataya mula pa sa mga apostol na sabi nga natin na tayo ay nagbibigyan ng bata mula pa po ng mga unang panahon ng ating pananampalataya sapagkat yung pinahayag kay Sakeo natin ang kanyang buong sambayanan, and that includes yung mga bata. Pero yun nawa yung huwag natin kalimutan yung kalooban ng pagiging isang bata. Kaya ay sino pa yung makatutulong na hindi yung mismo yung image yung pagiging bata at yung mismo yung isang bata. Anawa, palagi natin nabigyan ng higit na pagkilala yung karangalan na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin upang magkamit tayo ng kaligayang walang katapusan na dulot ng sakramento ng binyag. Ang pagkakamit natin ng buhay na walang hanggan. Kasi yung isang biyaya na ipinagkakaloob ng sakramento, yung tinatawag namin the primacy of grace, yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Kaya nga yung ating pagninilay kanina, tiwala sa Diyos kung bakit ang mga Israelita ay nakarating sa Kanaan mula sa Egypt, nakalayas mula sa Parao, ay bakit? Yun ay pagiging isang katulad ng
magiging isang bata. Nagtitiwala ka. Kasi ganun yung bata eh. Pag sinabi ng matanda, gawin mo yan. Gagawin niya yun. Bakit? Nagtitiwala siya na hindi siya pababayaan na kanyang mga magulang ng mga tao na sa pag-ibig niya, bigyan siya natin ng Diyos. Kaya napakahalaga o na makita rin natin yung kahalagaan na ito. Pangalawa, yung panyaya na itinahayag na Jesus natin, hayaan niyang lumapit sa ating mga bata. Isang panyaya na nawa, huwag natin kalimutan na yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na bukas. Kahit noon sa mga kinikilala na walang-wala. Kasi alam naman natin sa kahit na sa lumang tibahan sa panahon ni Jesus, o kahit na siguro ng panahon natin, sabi niya, kapag huwag kang sasagot, kapag nag-usap ng manatanda, bakit? Baka ka pala. May tinatawag namin na hindi pwedeng kasama ang bata. Kuminsan gano'n din yung pananampalataya. Hindi, lahat ay kasama. Ang Diyos ay nag-aanyaya para sa lahat. Bahagi yun. Siguro sabi, paano matapunin ng Diyos? Isabi nga natin na yung mga Israelita, binago ng Diyos. Mula sa isang grupo ng mga alipin tungo sa isang bayan na tumutugon sa panawagan ng Poong Ikapal. Bahagi yun na kung saan ay makita nila na nakatayo sa kanilang sarili pa. Bakit? Kasi nakita nila ang Diyos. Bahagi yun, kaya huwag tayong mag-alala. Ganun yung kapangyarihan sa sino bang makatagpo sa Diyos. Ang sino ang makatagpo kay Yahweh, ang sino ang makatagpo sa ating Panginoon si Kristo at ginagabayan ng Espiritu Santo. So bahagi yun ang pagtugon na nawa ay huwag natin kalimutan. At pangatlo, sabi ko nga, alam niyo yung yung unang pagbasa sa aklat ni Propeta Sirach. Maganda ko yung pinahayag ko sa aklat ni Propeta Sirach. Bahagi yung kahapon, yung mga nagsigba kahapon, ano yung pinamanin nito. Tungkol doon sa mabuting kaibigan, hindi kaya mo ipagpalit yung mabuting kaibigan as long as yung talagang tunay na kaibigan ay bahagi. Pero ngayon, ang ating mga pagbasa mula sa mga Propeta Sirach ay bahagi na na ang tao ay dapat turuan sapagkat binigyan ng Diyos ng mga kakayanan. Kaya nga bahagi ng pagkilos natin na tayo ay pinatatatag ng Diyos hindi lamang bilang tao. Sabi nga dito, ibinigyan tayo ng pandamdam na mata, na panlasa, ng kaisipan upang isatuparan natin yung gawain ng pinagkakaloob ng Poong Ikapal. At yun din po, sabi nga natin sa paglalakbay ng mga Israelita mula sa Ehipto hanggang sa Kanaan, ipinapakita ng Diyos natin, kaya mo. Bahagi yun ng pagkilos. At yung pananampalataya natin, yung isang pananampalataya natin, yung tawagin natin na empower. Huwag tayo manginawa. Sabi ko nga, tayo ay kalimitan nila. Nadadala ng tao. Isa pang halimbawa ng kalimitan.
Yung iba, marami namamatay ngayon. Bakit? Hindi gawa ng sakit nila. Gawa ng alin. Gawa ng stress na pag-iisip nila sa kanilang sakit. Bahagi o. Kaya kung minsan nakita namin bakit may napupukan ng ugat? Eh, hindi naman lang kanilang sakit. Bahagi o. Pagkakataon, kung minsan, inuunahan tayo ng tao. Inuunahan tayo ng tao. Hindi. Dapat makita natin na inuunahan tayo ng kakayanan na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kailan nagsimula yung kakayanan na yan? Mula nung tayo ay bininyagan. Ba't mo magagawa yan? Anak ka ng Diyos. No? Anak ka ng Diyos. Ba't ka gumagawa ng mabuti? Paniniwan sa mga masama. Anak ka ng Diyos. Yun yung biyaya mo sa kamento ng binyag. Kung minsan ang pinagbabasayan natin, tao lang ako. Tao ka lang. No? Pero hindi ka lang tao. Hindi, ikaw naman ay binyagan. Kung ikaw ay naging binyagan, okay lang yung sabihin ng tao ka lang. Pero binyagan ka eh. Bahagi mo, iniligtas ka na ng Diyos mula sa kasalanan. Ikaw ay naging bagong tao kay Kristo. No? Kaya yung panghawakan natin, kaya kung ituusin, ay yung pagpapanibago na dulot ng pagpasok ng mga Israelita sa lupang pangako ay bahagi yung nawag natin kalimutan natin kasi sila ay pinili ng Diyos bilang kanyang bayan. Tayo rin ay pinili ng Diyos. Kailangan nung tayo ay bininyagan. Kaya kinakailang babalikan natin ang biyaya. Kaya sabi ko, tama-tama, nakalimutan ko na nga pala na may bibinyagan na yun. Kasi akala ko 11 o'clock eh, tatapos na tayo na iisang mga pala. Kaya, bahagi yun, we have to harness the power given to us in baptism. Kinakailangan gamitin natin yung kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos sa ating bilang mga Kristiyano mula nang tayo ay bininyagan. Hindi lang natin nagagamit. Yung lakas na dulot ng pagpapala ng pagiging mga anak